Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction, no? So ngayong araw, mag-react tayo sa kanta ni Shay. Title is Aubrey, no? I'm too lost in the sauce at the moment, no? Dahil kung alam nyo lang, guys, dami nangyayari ngayon sa personal na buhay, no? Pero yung mga nagko-comment nga na nasa na daw ako, isa nangyayaring distract, ano nangyayari, no? Medyo late na tayo sa party, pero andito na tayo, guys. Dinis daw ni Shay si Abra. Abra, man. Pagdating ni... Pagpasok pa lang ni Abra, no? Pag bumalik pa lang ni Abra ulit, ang dami na naka-distract, no? At kung di ako magkakamali, may respond ata, I don't know, may isang kanta rin si Abra, no? Papakinggan natin yun, pero dito na tayo, no? Shay, Aubrey, man. Shay, isipin nyo si Shay, the once in a blue moon maglabas ng kanta. Let's go, man. Let's go. Without no further ado, let's get it. Oh shit. Hey. Diba, yun na-realize ba yun yung parang binibigay sa patay? Rapper na, kulang sa pansin, season vet pero tasteless, mga bagong patikim. Si Broski, masyado na salty, gusto mo bang... Pero tasteless, mga bagong patikim. Tasteless? Maisang rapper na, kulang sa pansin, season vet pero tasteless, mga bagong patikim. Si Broski, masyado na salty, gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa miss youth, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. Bra! Alam niya ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya, kaya gusto na sumunod. Okay, sige, pero pag nilibing kita, hihiwalay kita ng puntot para maranasan naman na mamas boy na to ang bumukos. Teka, masyadong personal ka niyan. Wala na, no? Gago. The flow, man. The flow. Mga bagong patikim. Si Broski, masyado na salty, gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa miss youth, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. Bra! Alam niya ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya, kaya gusto na sumunod. Okay, sige, pero pag nilibing kita, hihiwalay kita ng puntot para maranasan naman na mamas boy na to ang bumukos. Stop! Teka, masyadong personal ka niyan. Letra na, wala kang k-mog, reklamo, all is fair sa love at kera. Siguro kaya ito namamaktol sa eksena na pa-throwback to bumatal mamanilon sa parehong lumaban sa stage, pero yung isang cancer hindi nakuha sa pera. What the fuck? Naina mo, Shay. Ang gago. Personal ka niyan, letra na, wala kang k-mog, reklamo, all is fair sa love at kera. Siguro kaya ito namamaktol sa eksena na pa-throwback to bumatal mamanilon sa parehong lumaban sa stage, pero yung isang cancer hindi nakuha sa pera. Speaking of pera, asan yung niyayabang mo? Dami kang pera, bili ka bago mama mo. Angas mo, lagi mo yung niyayabang sa amin. Okay lang yan, pero madali magkaroon nanay mo. Di mo na kaya kitain, tingin mo prosa sa'yo kung nakikita ka niya. Tangina mo eh. Tangina yung... Ang gago na siya eh. Yung paano yung pagtira niya sa ano, walang nanay si Abra. I mean, correct me if I'm wrong, hindi ko nga sure eh. Ano ba, Aubrey ba ang pangalan ng mama ni Abra? Kaya Aubrey yung title ng kanta. Hindi ko kasi ano eh. Hindi ko alam pangalan ng nanay ni Abra. So hindi ko alam kung big ano, pero kung yun man yung title, ay may pangalan ng mama ni Abra, so yung title ng kanta ni Shay, man.
Grabe pangungupal yun, no? And dahil na nga, no? Yung pera kanya, yabang mong pera, diba? Napakadali ng kitain. Pero yung mama mo, hindi mo na pwedeng kitain. Dami kang pera, bili ka bago mama mo. Angas mo, lagi mo yang niyayabang sa amin. Okay lang yan, pero madali magkaroon nanay mo. Di mo na kaya kitain, tingin mo proud siya sa'yo. Kung nakikita ka niya ngayon mula sa langit. Oo, nung best actor ka sa gawad, urian. Ngayon, with the way you are acting, gumawa ng kanta pang mata sa iba. Purpose mo lang ay manlait, inaasar mo pababa ko dati. Mas mababa ka pa pala sa'kin. Tinawag ko yung isang parking mo, ikarin mo. Naasar mo pababa ako, pero ngayon mas mababa ka sa akin. Acting, gumawa ng kanta pang mata sa iba. Purpose mo lang ay manlait, inaasar mo pababa ko dati. Mas mababa ka pa pala sa'kin. Tinawag ko yung isang parking boy, ikarin mo ngayon nakastuck na sa parking. Mas bagay MMD. Tinawag mo yung isang parking boy, yung career mo naka-parking. And, I mean, we all know, sino yung tinatawag niyang parking boy, no? Oh, damn, no? Tatawagin mo yung isa na parking boy, di ba? Bigla kang darating, bigla kang diss na kung sino-sino, diba? Malalakad ka na kung sino-sino. Yung career mo ngayon naka-parking. Acting, gumawa ng kanta pang mata sa iba. Purpose mo lang ay manlait, inaasar mo pababa ko dati. Mas mababa ka pa pala sa'kin. Tinawag ko yung isang parking boy, ikarir mo ngayon nakastuck na sa parking. Mas bagay MMD kasi sa channel mo siya ang nag-direct ng traffic. Wala ka na bang ibang maitapik? Yung babarahan pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang... Ano ba yun? MMDA nag-direct ng traffic sa channel mo kasi ang bagal. Ano ba? Papala sa akin, tinawag ko yung isang parking boy, ikarir mo ngayon nakastuck na sa parking. Mas bagay MMD kasi sa channel mo siya ang nag-direct ng traffic. Wala ka na bang ibang maitapik? Yung babarahan pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang inire. Irrelevant na sa kaap. Kung kani-kanino na sumasabit, you lo... Bagay MMD kasi sa channel mo siya ang nag-direct ng traffic. Wala ka na bang ibang maitapik? Yung babarahan pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang inire. Irrelevant na sa kaap. Kung kani-kanino na sumasabit, you lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her will make you happy. Sige, meet. You lost it nung bumitaw ka sa kapit. Babarahan pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang inire. Irrelevant na sa kaap. Kung kani-kanino na sumasabit, you lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her. Kung kani-kanino na sumasabit, you lost her nung bumitaw na sa kapit. Grabe yung yung metaphor dun sa pagkapit, no? Bumitaw sa kapit, you lost her. Bumitaw. Babarahan pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang inire. Irrelevant na sa kaap. Kung kani-kanino na sumasabit, you lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her will make you happy. Sige, may tuturo ako na magic, pero hindi to sombrerong may rabbit. Lubid at tupuan kailangan natin. Isapit mo sa taas, gawin mong kwintas. Yung sila bigla mo sipain. Ito yung minsan na ang sinapit ng MC, hindi kasalanan ni Ari. Gamo-gamoy, gusto ng liwanag kaso sa apoy. Kalang lumapit kung tukwa sa ina mo, nila pag mungawit. Gumaan sana, bitbit mo pa sakit. Although kahit buhos mo puso mo sa beat, di na siya magkaka-heartbeat. Tayo change beat, no? Pero yung kahit yung puso mo ibuhos mo sa beat, di ba? Ang meaning niya doon ko kahit na yung buong damdamin mo, isulat mo, kantahin mo gamit yung beat na yan para sa nanay mo, hindi na siya magkaka-heartbeat. Puso mo sa beat, di na siya magkaka-heartbeat. Nasasamahan pa ng ganyang yung flatline na effect. Hey, let's go. Yeah, ayoko sana gawin to. Alam ko pakiramdam, mamatayan bago makamove on. Inabot ng siyam-siyam, it's hard to grasp na di mo na sila mahahagkan. Difference between us though, di ako nagaganyan. Cause I've read somewhere, the best way to keep someone's memory alive is to live in a way that would make them smile.
E paano kung di niya trip yung bago mong style? Ano sagot mo? Bitch, don't kill my vibe. You've become bitter, naging kupal para sa atensyon, wala na kasing nagmamahal. Kaya ganun, wala kang asawa, walang anak, girlfriend, di pa ata nagkakaroon. Nanay mo lang, source mo ng genuine love, na wala pa yun. Sa isang post mo, sabi mo, di ka... Alam kong di siya, di sa part na to, second part ng kanta ni Shay, na parang medyo, medyo slow and melodic. Hindi siya nagbibitaw ng mga, alam mo yun, like those crazy bars. Katulad ng unang part ng kanta, no? Pero, man, pick what he's saying here, no? It's parang pakinggan kung ikaw si Abra, no? Wala kang asawa, walang anak, girlfriend, di pa ata nagkakaroon. Nanay mo lang, source mo ng genuine love, na wala pa yun. Sa isang post mo, sabi mo, di ka mag-aasawa. Gusto mo lang habang buhay, alagaan ng iyong mama. Sweet naman, madalas ba kayo magsama sa kama? Sa totoo lang, muntik na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. Pero di ko ginawa kasi... Ano ba? ang hirap kasi explain kung hindi ka aware kung ano yung kinalaman ng Sweet Home Alabama na kanta. Ang hirap i-explain basta kinalaman sa incest. Yun na lang. Sa post mo, sabi mo, di ka mag-aasawa. Gusto mo lang habang buhay, alagaan ng iyong mama. Sweet naman, madalas ba kayo magsama sa kama? Sa totoo lang, muntik na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. Pero di ko ginawa kasi ako na ay nagbago. Kupal pa rin, pero di na masyado. Nung binabasa ko caption mo about her death, paiyak na ako, kaso sa dulo nag-promote ng kanta si Gago. Pero kahit dinikit mo sa sub-story ang konti ng views, tapos didis mo na hindi nag-hit yung all-in ko sus. Bitch, stop with the blues. If I'm in your shoes, I'll sing to give her life more meaning, not use death as excuse to be depressed. Kaya ganyan ang way mo nung pag-iingay. Gising, hindi ganyan si Aubrey, di kami sanay, wala ka ng inay. Matagal na siyang patay, gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay. Some will say, dick move ginawa ko, eh paano, di mo... So nung mama mo mag-move on ka, hindi maging pilay, diba? Kasi pag pilay ka, ang hirap move forward, diba? May sanay, wala ka ng inay. Matagal na siyang patay, gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay. Some will say, dick move ginawa ko, eh paano, di mo matanggap, kaya dinikdik sa mukha mo. My purpose is to heal, like a medic sa tula ko. Gusto mo yon, di ba? Medic sa mukha mo. Gago. But I don't give a fuck if you want a dick on your face. La kong pakialam sa trip mo what taste. Di ako tulad mong feeling Cerberus, gatekeeper ng gate ng underworld, banning normies sa hip-hop estate. Kala ko maalam ka sa myths ng Greeks, but you ain't. Duty ni Cerberus ay stop the ones who flee or escape, not decide who can enter. Leave it to fate, and di lahat for the culture. Some just wants to be entertained. Ang ganda ng ang ganda ng metaphor ni Shay doon sa Cerberus, diba? Kasi si Abra is, Cerberus, right? Looney, Ron Henley, Abra, diba? Sabi nga niya, akala ko ba maalam ka tungkol sa Greek mythology, bakit hindi mo alam na ang Cerberus is tagabantay doon sa gate para walang makatakas o maka-escape, di ba? Hindi tagabantay kung sinong papasok, di ba? Meaning nun is yung pandidis niya sa mga member ng SB19, like dapat niya yung kung sino lang yung pwedeng maging hip-hop or di ba? Ganda nun. Alam ka sa myths ng Greeks, but you ain't. Duty ni Cerberus ay stop the ones who flee or escape, not decide who can enter. Leave it to fate, and di lahat for the culture. Some just wants to be entertained. At paki mo kung fans nila'y underage, ganun ka din naman. Stop acting na hindi ka relate. Feeling savior, guess your raps in a ridiculous state. Sabay kanta niya, ang laman ng ay diss at complaints. Where's the sense in that bullshit you made?
Music is self-expression, and we're all from a different place. So it's subjective, some treasure what you see as a waste. But what is shit is showing kids expressing here isn't safe. Manggagaya, carbon copy, same is true in your case. Kendrick wannabe, di bagay sa patwitams mong face. Bit ng diba, nabanggit na natin yan. Labes natin nabanggit yan sa reaction natin, no? Sa mga diss track ng mga fanboys ng SB19 kay Abra, diba? Na, again, sinasabi ni Abra ng carbon copy or, you know, ginaya nga lang daw ng SB yung, ano na, K-pop, which is, again, I mean, in-explain ko na kasi ito eh. Panoorin na lang doon sa, okay. Reaction ko doon. Pero, nawala ako. In summarize, no? Na nga, halos lahat naman, masasabi natin gaya eh, diba? Wala. Diba? Like hip-hop. And na nga, ito sabi ni Kendrick Lamar, si Abra, diba? Like, it's the same way kung iisipin mo. Place. So it's subjective, some treasure what you see as a waste. But what is shit is showing kids expressing here isn't safe. Manggagaya, carbon copy, same is true in your case. Kendrick wannabe, di bagay sa patwitams mong face. Bit ng mais, sa not like us na beat mo pinace. At kaya nandis kasi si Idol nakipag-beef kay Drake. Hanap ka laro pag music niya di na piniplay. But I ain't playing, got a son I need to teach this to Cray. Stand up for yourself, don't let them treat you this way. They disrespect you, make sure they will never do it again. Okay, rival? Man, tagal na niyang di-debate. Since malulung ka sa coke at mag-choke kay pistol sa stage. Mga dati kong haters are now singing my praise. Cause I raised the bar unlike you sa pop group nakikipag-race. By the way, ang hina ng diskong aking error rate. Out of 100, maybe mga are now singing my praise. Cause I raised the bar unlike you sa pop group nakikipag-race. By the way, ang hina ng diskong aking error rate. Out of 100, maybe mga 8. Yung accusation mo sa cover art, fatal mistake. Ang peko'y wanderer above the sea of fuck. 1818 pinain, porket nakatalikod doon na nag-originate. Sa iping kaw lang may alam, sa true lang di kita hate. Nag-reply ako kahit na di appealing yung bait. Cause I can't refuse a struggling artist that's in need of a break. So it's okay, go eat from my plate. Cause for me we good. Same vibe yun, no? mas senti lang na sinabi ni Shay yun dito sa kantang to, pero mas same vibe yun nung sinabi ni sa Killshot, sinabi ni Eminem kay Machine Gun Kelly na here's your moment, parang binigyan kita ng chance na puti sa yung spotlight para patayin ka. Nakalimutan ko yung exact line I give you a career to destroy it. Basta parang ganun yung linya ni... Nakalimutan ko na. Lang di kita hate. Nag-reply ako kahit na di appealing yung bait. Cause I can't refuse a struggling artist that's in need of a break. So it's okay, go eat from my plate. Cause for me we good. Remember LASS ating binrake. Tas tumira sa likod. Ngayon sino ang fake? Year of the dragon, baka year of the snake. Let's go. Alright, well again that's Shay, Aubrey. Damn. Ang dami mga gandang sobrang detalye nung diss track ni Shay doon, no? Sobrang parang sabihin ito, ang dami niyang points na hit, no? Damn, man. Di ko alam kung paano. Basta, I mean, ang ganda naman pagkakagawa nung diss track ni Shay doon na first part, di ba? Ang na beat, and then second is parang alam mo yung kanta ni Jack Harlow na Churchill kasama si Drake. Ang ironic yun na parang Drake type beat yung beat ni Shay sa pangalawa, tapos si Abra ginagaya si Kendrick na. But yeah, man, in 2025, I feel like yun yung pinakamagandang diss na pakinggan ko,
solid. I mean, Shay kasi isa talaga sa pinakamagaling na lyricist, no? Paggawa ng mga wordplay and shit. Idol talaga yung Shay. But yeah, that's what we're out for today, man. Sana gusto nyo, leave a like and subscribe. Kung siya mo gagamitin yung artist, singer, rapper, song, may comment down below. You're out, dyan. And that's it for me today. See you on my next vid. Stay awesome.